Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning everyone. Okay. This morning we will be learning the Word of God taken from the book of the Philippians. Philippians chapter 1 verses 3 to 6. Philippians chapter 1 verses 3 to 6. Ano na ka po yung mga Biblia? Bukas na lang po, Philippians chapter 1, verses 3 up to 6. And I'll be reading it in English. Can you follow me silently? Philippians chapter 1, verses 3 up to 6. And the Word of God says, I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kita kali mo Diyos, tintak na sa kabuntagon. Thank you Lord. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon ito na kami pinagkakatipon-tipon para sambahin ka. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na narito ngayong umaga. Medyo maraming daw ang panahon, Panginoon. But still, we decided to come to worship you. Bless all of them, Lord. And give us wisdom to understand your words. In Jesus' name, Amen and Amen. Now, noong nakaraang linggo, ay pinag-usapan natin ang tungkol sa pag-aawayan. Kahit saan, maging sa pamilya man, sa kaisya man, sa buong bansa man, ay maraming mga taong nag-aaway. Kasi last week, nag-usapan natin yan. At minsan, kahit sa loob ng simbahan, masakit nating tanggapin na minsan may mga pag-aaway din sa loob ng simbahan. Hindi yan maiwasan, minsan, dahil habang buhay pa tayo, wala hong kahit isa sa atin ay perfecto. Darating talaga ang panahon na magagalit tayo at minsan hindi makapigil sa sarili, hahantong talaga sa pag-aawayan. Now, ngayong umaga, yung mensahe na binasa natin, it talks about unity in the church. Ang pagkakaisa sa loob ng simbahan. Kasi, now, ang mensahe ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa simbahan ng Pilipay. Itong simbahan ng Pilipay ay isa sa mga simbahan na naitayo ni Apostol Pablo sa kanyang pagmiministry. At ito'y naitayo dahil sa kanyang sikap at tulong ng Panginoon. Now, ano ba ang laman nito? Batay sa buong libro ng Philippians. Ito'y naglalaman ng pasasalamat at dalangin ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano doon sa Pilipay. Na ano ba yung bagay na pinasasalamatan niya at ano yung mga bagay na idinadalangin niya sa mga Kristiyano doon. Dahil yung Pilipay, ang panahon noon ay nagkaroon sila ng mga simbahan Kristiyano noon ay maraming mga problema and inuusig sila, may mga persecutions na nakapaligid. Pero ganoon pa man, ang simbahan ng Pilipay ay nanatiling nakatayo at nanatiling nagpatuloy sa kanilang ministry sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon at pagtulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Meaning the church, despite of the persecutions around them, continue to exist as a church. Nagpadayon gyapon ang simbahan ng Pilipay, bisan pa daghan kayong problema sa nagapalibot niini. Now, this morning, ngayong umaga, batay sa mensahe na binasa natin, ay ating pag-aaralan kung ano-ano ba ang mga dahilan. What are the reasons na kung bakit ang simbahan ng Pilipay ay nanatiling matatag, nanatiling nakatayo at patuloy sa kanilang gawain kahit may maraming problema at kahit may mga persecution. Kita natin sa mga simbahan sa Middle East ngayon, pinapatay na ang mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo. But ganun pa man, ayaw talaga silang bumitaw bilang Kristiyano. And there are reasons for that.
isa niyan ay malalaman natin, ang marami ay malalaman natin ngayong umaga. May mga rason. Kaya, ang mensahe na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang pinagbuklod ng Diyos. You see, we are united in the Lord. Now, ang unang dahilan kung bakit ang simbahan ng Pilipay ay nanatiling nagkaisa sa kabila ng maraming mga pagsubok ay ito. Unang-una, ang kaligtasan na kanilang natanggap sa pamamagitan kay Kristo. Because of their salvation, tungod sa ilang kaluwasan, diya kay Kristo, bisan nagkaroon mga problema sa kanilang kapaligiran, kahit may mga persecution, kahit pinapatay pa sila, nanatili silang sumusunod sa ating Panginoong Kristo. They hold on to the salvation that they have received na tinuturo ni Pablo sa kanila. Kung ano yung tinuturo, sinusunod nila kahit anong paghihirap, nandyan, nakatayo pa rin sila bilang mga Kristiyano. So, number one, because of salvation. Ang ibig sabihin dito, ito ang ibig sabihin of the salvation. Sa magitan kay Kristo, ang ibig sabihin dito na ang Diyos ay nasiyahan sa ginawa ni ating Panginoong Kristo na tinanggap niya ang kabayaran ng ating kasalanan sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay sa bundok ng Kalbaryo, at yun ang dahilan na siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Now, ano ba ang katumbas ng ginawa ni Panginoong Kristo noon? Na ginagawa ng mga tao noon, ginagawa ng pari noon sa Old Testament. Alam natin si Panginoong Kristo, He died for us para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Inubos niya tayo by giving up His life para magkaroon tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasan niya na natanggap ng taga-Philippians, pinaghawakan nila. At yun ho, ang nagpapatibay sa kanila na kahit anumang kahirapan, nakayanan nila. Kaya ang tanong, ano ba ang katumbas ng ginawa ni Panginoong Kristo noon sa cross ng Kalbaryo na ginawa din ng mga pari noon sa Old Testament? You see? Makikita natin, si Panginoong Kristo ay tumatayo para sa atin. He is our mediator. Para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ang tanong, ano ba ang ginawa ng mga pari noon sa Old Testament? Now, noon, sa templo, halimbawa natin ganito yung templo, napakalaki yung templo nila noon. Sa pinakadulo ng templo, may isang lugar diyan na nakakurtina. Halimbawa katulad dito, wala namang lugar sa likod niyan. Pero noon, may ganon at may kurtina, tinatawag na veil. At doon, ang lugar na yan ay tinatawag na the Holy of Holies. Kung ibig sabihin, ang pinakabanal na lugar na nalalaman nila na nandoon ang presensya ng Diyos. Yes, nandoon sa likuran, may isang lugar diyan na tinatawag na the Holy of Holies. Now, tinatawag diyan, it is a perfect cube. Dahil ang lugar na yan, ayon sa estimate, it's 15 feet high. Ang haba niya, 15 feet high, 15 feet ang width, at 15 feet ang height. Meaning, it's a square. Ang lugar na yan, sabi sa Old Testament na tinatawag na the Holy of Holies. Ang lugar na ito ay nahiwalay sa mga taong nagsisimba. Katulad sa atin, yung lugar na nahiwalay. Hindi makikita kung ano ang laman sa loob ng yan. Ang lugar na tinatawag na Holy of Holies. At yun ay may kurtina, at ang kurtina ay yari sa mamahaling espesyal na tila na yari sa linen. You see, it was made of a high-class linen na ang mga thread niyan ay may kulay blue, purple, and scarlet. Now, ang kurtinang ito ay may habang 60 feet high. Meaning, napakalaki ang templo, napakalahaba, kaya ang kurtina lang, ang haba pataas is 60 feet high, at ang width niya ay 30 feet. Ganon, 30 feet ang haba. No, ang kapal ng tila is 4 inches thick. Could you imagine? Napaka-espesyal ang lugar na yan. Yung tinatawag na the Holy of Holies. At taon-taon, ang Pangulo ng mga pari ay pumapasok diyan sa loob. Taon-taon. And dadala siya ay magdadala ng mga dugo na galing sa mga tao. Siguro 10 lang o isang maliit na tao dadalhin niya at pinagtipon-tipon. Dadala din siya ng dugo
na galing sa hayop ay ginagamit na offering to the Lord para magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan ng mga tao. Kasi yun ang ginagawa nila. Every year, ang punong pari ay pupunta sa loob, dala-dala yung dugo na galing sa mga tao. Yun ay offering ng mga tao para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Dito, pumapasok siya at mahigpit ang paghahanda ng pari bago pumasok sa loob. Meaning, he prepared himself physically and spiritually na dapat malinis siya na walang bahid ng kasalanan na nalalaman niya para makapasok siya sa loob. Why? Because in the presence of God, pag may kasalanan na makikita ang Panginoon batay sa kanilang paniniwala, siya mamamatay at hindi na makakalabas. Kaya pagpasok niya, may mga tali na yung kanyang mga paa, may tali na lubid. Dahil pag nakapasok na siya at namatay sa loob, hindi na makukuha kasi wala nang kahit isang buhay na makapasok doon ay mamamatay rin. Kaya pag nalaman, napatay na siya, hihilahin na lang yung lubid. Yun ho ang nangyayari. Hihilahin na lang yung lubid. Now, dala-dala niya yung mga dugo, and pag nakalabas siya na buhay, yung mga tao katulad ninyo magsigawan, why? They're jubilant, maliligaya, masaya sila. Dahil ang ibig sabihin, tanggap ang kanilang alay sa Panginoon ng pagpatawad ng kanilang kasalanan. Ang ibig sabihin, napatawad ang kanilang kasalanan sa loob ng isang taon. Yun ho ang paniniwala. Ayun ay inutos ng Biblia noon. Ayun ay ginawa nila. Masaya sila dahil doon nakalabas ang pari na buhay. Meaning tinanggap ng Diyos ang kanilang alay sa kapatawaran ng kasalanan. Yes. Sa araw na namatay si Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo, when He died at the cross of the Calvary, ano ba yung last word na sinabi niya? It is finished. It is finished. Then, at that moment when He said the word, it is finished, Christ died. And at the same time, and at that moment, the curtain, yung kortina na naghiwalay sa lugar ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, presensya ng mga tao, napunit mula sa itaas hanggang sa baba at nabuksan ang lugar. Hindi magawa ng tao, imagine, 60 feet high, walang mag-akyat, makikita ang naakyat doon. Napunit mula sa itaas hanggang baba at nabuksan. Now, ano bang ibig sabihin na? When Christ died on the cross of Calvary, it also happened na buksan ang lugar na yan. Ang ibig sabihin na ang ginawa ng Panginoong Kristo sa cross ng Calvaryo, tinanggap ng Diyos ang pagpapatawad ng kasalanan. Si Kristo ang ating mediator. Si Kristo ang ating intercessor. Now, ang pari ginagawa niya ng pari noon bilang mediator din. Siya ang magdala ng mga dugo doon para tanggapin para pangbayad sa kasalanan ng mga tao. You see, ngunit nang mamatay si Kristo, ang sabihin niya, it is finished, nabuksan ang lugar na yan. Ang ibig sabihin na God made Himself accessible to everyone through Christ. Meaning, hindi na kailangan ng pari na pupunta pa roon dahil tayo mismo na mga mananampalataya kay Kristo, pwede na tayong dumiretso sa Panginoon na hihingi ng kapatawaran para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Hindi na kinakailangan ng pari because sinabi ng Biblia, once and for all, Christ has done it for all of us. Hindi na usabon-usabon katong pagdaladala dugo dito sa pari kay sukar niya ito nang nabuksan na ang templo. We can access God, every one of us. Meaning, di na kinahanglan og pare, kung adto pa, di na kinahanglan og pare nga magmidid po sa ato. Kay pinagi sa itong pagto kay Kristo, sa pagitan natin pananampalataya kay Kristo, we can now approach Christ personally. You see? Yun ang ibig sabihin. Ang tinatawag na Holy of Holies then is also a representation of heaven. Nakita sa vision ni John na ang hugis ng langit ay square din. May sukat din, square. Yun lang ang sinasabi sa nakita niya sa vision ni John. It also represents heaven. Meaning, ang langit ay pwede na nating mapuntahan.
We can come, we can go to heaven through Christ. Sa pagitan kay Kristo. Hindi na nangailangan ng pari. Kaya ng panahon ngayon, tinanggal na ang gawain ng mga pari bilang mediator sa tao at sa Diyos. Na when si Christ ay namatay na sa cross ng Kalbaryo. Ito ang ibig sabihin. Ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo ay pagtatapos ng pag-aalay ng dugo ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil Christ have give up His life, ang dugo na kanyang ibinuhos sa cross ng Kalbaryo, yun ay sapat na tayong lahat ay mapatawad na sa magitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yun ho ang ibig sabihin. Now, ang lahat na naniniwala nito ay nanatili sa simbahan. You see? At ito ang nagbuklod sa ating lahat. Ito ang dahilan na sa ating pagkakaisa ang kaligtasan na dulot galing kay Panginoon Kristo sa pamagitan ng kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Meaning, our unity is not of our own desire. Our unity, because God has given us salvation, and that salvation that we keep, yung kaligtasan na pinanghawakan niyan, yan ho ang nagdala sa atin na papalapit tayo sa Panginoon. At yun ho ang dahilan kung bakit tayo nagkakaisa. Kung hindi kayo naniwala kay Kristo, natural wala kayo rito ngayong araw na ito. You see? Hindi kayo nanipumuli, kayo naniwala sa ating Panginoong Kristo. Kaya, ang kaligtasan nating natamo sa pamagitan kay Kristo, may dalawang mahalagang bagay na matanggap natin. Ito'y nagbigay sa atin ng kalayaan sa ating mga nakaraan. Meaning, when we are saved, sa pagitan kay Kristo, when we have received salvation to Christ, we are free from kalayaan sa ating mga nakaraan. Meaning, kung sino man tayo noon, kung tanggapin na natin si Kristo, wala na yun. Kalimutan na natin yun. Meaning, we can fellowship with one another. Kahit ano man ang ginawa mo noon, wala na yun. Kasi sinabi ng Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Meaning, Christ forgives us. Yeah, yun ang ibig sabihin. Ang katotohanan ay wala naman talagang isa sa atin na dapat may ipagyabang sa sarili din. Sinabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala. Tayong lahat ay magkasalanan. At sinabi sa Roma 3:10, no one is righteous, not even one. Pero binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon sa 1 John 1:9. Kasi lahat ay magkasalanan, no one is righteous, but God give us hope in 1 John 1:9 that if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us. Kung ikumpisan lang nato at kasalanan sa Diyos, andam siya nga magpasaylo sa ato. O gidugangan pa, dinagdagan pa niya sa Isaiah 43:25. The Bible says, even I am who blots out your transgression and remember your sin no more. Meaning, si Kristo mismo ang bubura sa ating mga kasalanan at kalimutan na niya ang lahat. At dahil diyan, we are free, may kalayaan na tayo at makakalimutan na natin yung ating nakaraan dahil buong buo na ang ating pagpapatawad sa pamagitan ng ating pananampalataya kung kay Panginoong Kristo. Yan sinabi dagdag sa Isaiah 1:18, come now and let us reason together through your sin. Ang ating kasalanan daw is as ang ating kasalanan be as scarlet, they shall be as white as snow, and though they may be red like crimson, they shall be as wool. Meaning, kung ano man ang kulay ng kasalanan, kung itim man o pula, puputi. Meaning, maging malinis na tayo kung may pananampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. Ang pangalawang makakamta natin kung may kaligtasan na tayo. Ang ating kaligtasan ay nagbigay sa atin ng purpose and meaning of our life now. Kung ligtas na tayo, mayroon tayong meaning and purpose of our life. Kung wala pa tayong kaligtasan, ang isip natin mga pagkakabalisa, walang direksyon. But when we are saved through Christ, we will be having a purpose and meaning of our life. Naanay kabuluhan, may kabuluhan na yung ating buhay. You see, nasabi sa Marcos 16:15, sa lahat ng mga tagasunod at sumasampalataya kay Kristo ay inutusan, go and preach the gospel. Meaning, when we are saved,
We have given the responsibility to share our knowledge, our wisdom, our knowledge and salvation to other people para sila rin ay magkaroon ng kaligtasan. Meaning, huwag nating suluhin yung ating kaligtasan na natanggap natin sa ating Panginoong Kristo. Dapat i-share natin sa ibang tao para marami din maliligtas. Yun ho ang pangalawa. At ang pangatlo, ang kaligtasan na ating nakakamtan pamagitan kay Kristo ay magbigay sa atin ng pag-asa sa ating kinabukasan. Magbigay sa atin ng pag-asa sa ating kinabukasan. Our salvation will give hope in the future. Na ano ba ang hope na sinasabi ng Biblia? Ngayon at magpakailanpaman. Sabi ng Biblia, ayon sa Matthew 28:20, when we are saved, when we are in Christ, kahit magunaw man ang mundo, kasama niya tayo. God is with us and He will never leave us nor forsake us. Kung may kaligtasan na tayo. At sa 1:14:3, John 14:3, the Bible says, pangako ng ating Panginoon, nang siya'y mabuhay muli, nang siya'y umangat sa langit, before He ascended to heaven, He made a promise to the apostles and all those who were witnesses who were there. Napakarami, more than 500 of them, sinabihan ni Kristo. Sabi sa John 14:3, na ako'y aalis pansamantala at maghanda ako ng lugar para sa inyo. Kung mayroon matapos na yung lugar na yan na ipinaghanda ko, babalik ako para kukunin ko kayo at dalhin ko kayo kung sa lugar na yon at kung saan ako ay nandoon din kayo. You see, God promised us that He will come again to take us with Him forever in heaven. Do you believe in that? Yes, He promised us and that promise will never be broken. Ang pangalawang bagay na makapagbuklod sa atin bilang mga Kristiyano diyan kay Kristo ay ang paglilingkod sa Panginoon. Our service to the Lord. Our service to the Lord will unite us together. Kanang atong serbisyo nga gibuhat na Ginoo, mao kanang makapaghiusa ka natong tanan. Meaning, itong pagpunta natin dito ngayong umaga, yung pagsisimba, is one of the services na ginagawa natin. It is an offering na ginawa natin sa Panginoon. We offer ourselves to Him and to serve Him by coming to Him, by worshiping in Him, in Jesus Christ. Kaya, ito kaya, na marami na akong naimbita, kaya kung hindi ka naniwala kay Kristo, kung wala sa iyo si Kristo, natural, wala sa isip mo yung paglilingkod sa Panginoon. At pangalawa, natural, wala kayo rito. If you do not believe in Christ. Now, marami na akong naimbita ng mga tao na, Brad, magsimba tayo. Ano ba kung gusto na sagot na narinig ko? Magkapira ba tayo diyan? Ayan, yung masagot na yan, magkapira ba tayo diyan? Ang iba magsagot, sayang lang ang oras ko na magsimba. Mabuti ba magtrabaho ko? Linggo ngayon, mataas ang porsyento sa sahod ngayon. Magkapira ba ako kaysa sisimba? Yun ang usual na sagot. Pangatlong sagot, pag nangangaral tayo na magbigay ng ikapo, naku, maraming mga rason. May sabi, parang bright pa sa pastor. Yung iba, sabi ng iba, ang tithing, yung pagbigay ng ikapo, ay nasa Old Testament lang. Sa New Testament, wala na. Kaya hindi na kailangan magbigay pa tayo. Totoo ba yan? Kung titingnan natin ang Biblia, sabi ni Kristo, give all. Noon, just for dito lang, give all. Pero, hindi naman sinabi ng Biblia na sa pilitan. God loves a cheerful giver. And kahit magkano lang ibigay mo, kung galing sa puso ang pagbibigay na yan, tanggap ng Panginoong Diyos yan. You see, no forcing, wala sa pilitan. Kasi kahit kung sa pilitan magbigay ka mo ng sobra, pero labag sa kalooban mo, wala pa rin. Wala pa rin. Diba, katulad ni Adan, yung anak ni Adan, si Cain at si Abel, they offered something. Si Abel nag-offer ng hayop na sinunog. At si Cain naman nag-offer ng mga bungang kahoy dahil siya ay isang magsasaka. Bakit hindi tinanggap ng Panginoon yung offering ni Cain? Dahil ba bungang kahoy? Of course not. Sinabi ng Biblia na bakit masama yung kalooban mo nang magbigay ka? Iyon ang hindi dahilan na bakit hindi tinanggap ng Panginoon. Mabuang kahoy man, maging hayop man, maging pira man, magkano man,
but ang galing sa puso mo, and you're happy giving it, and you give it for the glory of God, God is happy about it. And God will certainly bless you. You see, yun ang katotohanan. Kaya, yun ay bahagi ng pagsisim, yung bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Sa panahon ni Kristo, pag ang tao ay naniwala sa Diyos at siya'y ligtas, kusa na lang siyang magsimba. Meaning sa ating panahon ngayon, ang sino man na nampalataya kay Kristo, kusa silang maghanap ng simbahan. Kahit hindi mo na imbitahan, papasok talaga ng simbahan, maghanap ng simbahan. May mga tao na nagtatrabaho sa ibang lugar na walang simbahan. Iniwan nila ang trabaho, lumipat sa mga lugar na may simbahan. Meaning, if you believe in God, you will be working for God, you will be serving God, at gusto talagang mapalapit sa Panginoon, kahit hindi na imbitahan. Yung iba, kahit hindi mo sabihin magbigay, kusa na lang magbigay. Because they believe in God and God was with them. At yun ang mga bagay-bagay na siyang makapagbuklod sa atin. Yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang taong hindi naniwala sa Diyos, ay hindi maglilingkod sa Diyos, ay wala sa simbahan. Eh saan kaya ngayon? Kahit saan. Natutulog. Kaya paano ba ipinapakita ng mga Kristiyano ang espiritu ng servanthood? Paano ba natin ipakita na we love God and we want to serve God? Unang-una, by bearing one another's burden. Kung sa may buti pasabot na, bearing one another's burden. Sabi ng Biblia, Galatians 6:2, bear one another's burden to fulfill the law of Christ. Meaning, handa tayong tutulong sa ating kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. Kung may naghihirap, may problema man, hindi naman siguro dapat lahat ibigay natin yung pira. No, may mga problema na hindi tungkol sa pira. May mga problema tungkol sa pamilya. Hindi magkaintindi yung husband and wife, hindi magkaintindi yung ama at mga anak. Nako, malaking bagay yun. Dapat magtulungan. Last week, may pinuntahan ako sa Gipo, mag-asawa. Ilang taon na sila nagsama. Hindi na nag-usap. Naku, nagpuntahan ko, nag-iyakan ang dalawa, nag-iyakapan, and they renewed their vow being husband and wife. May mga pagkakamali yung isa, may pagkakamali yung husband, may pagkakamali yung misis, at yun nag-reconcile, and you know what? Parang mga bagong kasal. You see? Meaning, kung alam natin yung ating kapitbahay man, yung kilala natin na may problema, being a Christian, when you are saved, and we have the spirit of servanthood, and we must help. Dapat tulungan na talaga natin yung mga taong yan bago pa man magdikti, bago pa man magkaroon ng diborsyo. You see, nangangailangan. Bear with one another's burden. Bilang mga Kristiyano, dapat nakahanda tayong tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Marami tayong mga kasamahan dito sa simbahan. May maraming mga problema. Problema sa pamilya, problema in everything. Dapat handa tayong makialam para tulungan. Kung mayroon man tayo ditong klaseng ugali, tiyak na magpatuloy ang ating pagsama-sama hanggang pagbalik ng ating Panginoong Kristo. Because service to the Lord, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay isang makapagbuklod sa atin bilang mga Kristiyano na kasama sa isang simbahan o anumang pagtitipon basta may Kristo. You see? Pangalawa, ang pangalawang paraan na may pakita natin ang spirit of servanthood is praying for each other. You see? Praying for each other. Kung kaharap tayo sa presensya ng Panginoon sa pamagitan ng prayer, huwag lang natin isipin yung ating mga pangailangan. Lord, gusto ko nito, Lord. Gusto ko nito, Lord. Lord, ibigay mo sa akin ito. No, it's not like that. We should not only think of our own good. We must also think of the good of others. You see? Yun ang kinakailangan na dapat may pagdasal din natin sila. Maraming mangyayari sa prayer. Marami. We do not know how God answers our prayer. But God promised us, Matthew 7:7, sabi natin, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. Everyone who asks, receive. And everyone who seeks shall find. And everyone who knocks the door will be opened to them. You see, sinabi ng ibang pasahero sa Biblia, Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you have not seen before. Tawag lang, ay papakita ko sa iyo mga bagay-bagay na hindi mo pa nakita kahit magpakailanman. You see, many things will happen
if we call on God, because God is powerful, God is faithful, and certainly He will answer our prayer. Maybe not at once, maybe yes, maybe later, maybe no, but there will be an answer. Kaya ang sikreto, be patient, pray without ceasing. Dapat magdasal talaga tayo ng pagbulang hinto. Because we do not know kung kailan talaga sasagutin ng Panginoon ang ating mga dalangin. Huwag ma-discourage, huwag mo bigay, patuloy ang pagdarasal, because God really, in His own time, will answer our prayer. You see? Para ang simbahan ay manatili sa gitna ng mga paghirap, mga pagsubok, at mga persecution na kailangan talaga tayong magdasal. Sinasabi sa Biblia, John 14:13, John 14:13, you may ask anything in my name and I will do it. You see, anything. Mangayo lang tagbisan, unsa sa Diyos ay iyang igahatag ang tanan. You see, I will do it. Ang pangatlong pamaraan para ipakita natin ang espiritu ng servanthood, we should love one another. Dapat yun maghigugmaay ka sa isa't isa. Sinabi ng Biblia, 1 John 4:20, if everyone says, I love God, yet he hates his neighbor, he is a liar. Kung sabihin natin na, mahal ko ang Panginoon. I come to church every Sunday. Pero kaaway mo, yung kapitbahay mo, sabi ng Biblia, you are a liar, sinungaling ka. Why? Paano mo mapamahal ang Panginoon na hindi mo makita? Yung kapitbahay mo na nangailangan ng tulong, nangangailangan sa iyong paglinga, hindi ka makatulong. Meaning, isa tayong sinungaling sa harap ng Panginoon. Kapag we should love one another. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang pag-aawayan. At kahit sa loob ng simbahan, may pag-aawayan. Bakit nangyayari ang pag-aawayan? May malaking kakulangan. Anong kakulangan? Pag-ibig. Kulang ng pag-ibig. Kaya may kanta na, kahit kunting pagtingin lang daw, malaki ng ikakatulong. Diba? Kahit kunting pagtingin, hindi marunong sa mga tao. Basta kung kunting may pagtingin, lalo na kung ipakita mo ang pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya sa mga bisita natin ngayong umaga, sa mga first-timer, sa lahat na nandito, dako yung dating na nagsisimba, kung may pakita sa atin yung pag-ibig, may pakita natin sa kanila ngayon na, hindi na kailangang imbitahan pa siya sa sunod. Babalik na sila babalik. Dahil alam niya, His love in His place. And they're always seek for that love. Kung hindi niya makuha sa labas. Nasa atin ang hamon na dapat bilang mga Kristiyano, magpakita talaga tayo ng pag-ibig. Love conquers all. Love covers a multitude of sin. Kung may pag-ibig, maraming mga kasalanan na hindi mo magagawa. Kung may pag-ibig ka sa tao, you cannot just, di mo pwede siyang tagain sa likod. Meaning, you cannot speak bad words against him if you love that person. Hindi mo pwedeng i-divorce ang misis mo pag mahal mo kung may pag-ibig. Meaning, love covers. You cannot kill someone if there's love in your heart. Meaning, love covers a multitude of sin. Kaya kinakailangan, may pag-ibig tayo. At dahil utos ng Panginoon, you should love God with all your heart, with your mind, with your strength, and with all your soul, and love your neighbor as yourself. Isang utos, nagdadala ng dalawang parte, na kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang kapwa-tao. Why? At sinabi na ibang pasahin ng Biblia, na whatever you do to the less of your brethren, you do it unto me. Kung ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa-tao, ginawa natin sa Diyos. Meaning kahit nagbigay man tayo ng isang basong malamig na tubig sa ating kapwa-tao na nauuhaw, ginawa natin na sa Diyos. Hindi yan makawala sa listahan doon sa langit. Kaya, think about it. Whatever we do, kung ano yung ginagawa natin, nakikita ng Panginoon. Kaya dapat, we should love one another. To summarize, ang pinakamahalagang bagay na makapagbuklod sa ating lahat sa loob ng simbahan ay ang kaligtasan sa bawat isa na napagkaloob sa atin sa pamamagitan nating pananampalataya kay Kristo. Yes, through Christ, the salvation that Christ gave us, you know, that will unite us
in the church. At ang kaligtasan niyan ay magbibigay sa atin ng kapayapaan kung ano man yung ating nagawa noong unang mga panahon ating nakaraan. Makakalimutan na ng Diyos. At ang kaligtasan niyan ay magbibigay ng purpose and meaning of our life now. And that salvation will give us the hope in the future. Why? Because God promised us that when He comes again, He will take us with Him forever in heaven. Keep hold of that salvation. Panghawakan natin ang kaligtasan na yan para mapasama tayo ng ating Panginoong Kristo sa Kanyang pagbabalik. Kanina sa Sunday School pinag-aralan na Jesus Christ will come again. He will come like a thief. Babalik siya na hindi natin alam para isang magnanakaw. Kaya dapat lagi tayong handa at huwag natin kalimutan palagi. That we should love one another because we have the hope. When Christ come, makasama niya tayo hanggang sa langit. At kung tayo ay may mga ligtas na, usan na lang susunod ang paglilingkod sa Panginoon at ito ating may ipakita sa ating kapwa-tao sa pamagitan ng pagtulungan, sa pamagitan ng pagdarasal, at sa pamagitan ng pag-iibigan. Bago ko tatapusin ang mensahe ito, allow me to tell you a short story. May isang pastor na nagsisermon siya tungkol sa kaligtasan. At naisama na ho yung pag-ibig sa bawat isa, helping one another, praying one another. Napakaganda ng pagka-deliver ng sermon, kaya palakpakan hulo lahat ng mga tao. At pagkatapos ng sermon, yung mga tao ay nag-usap-usap na, they were so busy talking about the sermon, and they appreciate the sermon of the pastor. Ngunit paglabas ng pastor, pagbaba niya sa pulpito, biglang may pumasok isang matanda na punit-punit ho yung damit, mahaba ang buhok, walang ligo and everything, mabaho pa, pumasok sa ganyan, at lumapit sa pastor. Ang kanilang simbahan ay napaligiran ng mga Italian squatters area at kadalasan may mga tao pumapasok na maghingi ng limos. Kaya nang palapit na ho yung tao sa kanya, nag-isip siya, ano gagawin ko? He was thinking, nag-isip niya, nalalapit sa kanya para maghingi ng limos, kaya bumunod siya sa kanyang busa, nakadampot siya ng mga barya at ibinigay. Ngunit, hindi tinanggap ng tao yung matanda at ginanon yung kamay niya. Sabi ng matanda, I do not need your money. Hindi mo kailangan yung pera. Kailangan ko yung pag-ibig na sinabi mo. Kailangan ko ang kaligtasan na sinabi mo. Kasi pag wala ako noon, mamamatay lang ako sa kali. Ang pastor ay nabato at wala siyang nagawa. Humingi siya, Lord, forgive me, what will I do? Ano pang gagawin ko, Panginoon, sa oras na ito? At nakapag-isip siya, hinawakan niya yung tao. Pagdating pa ng tao, ang amoy-amoy, ngunit nang mahawakan niya, and nang ma-embrace niya, yung baho ng tao, nawala na ho yun sa kanya. And he was thinking, Lord, ano ba ang gagawin ko sa taong ito? Ang tanongin niya, ano ba pangalan mo? Ako si David. Saan ka ba nakatira? Wala akong bahay. Kagabi natulog lang ako sa truck na sira. Sabi niya, and yun ang buhay na sabi niya yung pastor, how old are you? Sa tingin niya sa tao, mga 60 years old. Ngunit sumagot yung tao, I'm 30 years old. And he was so surprised. Naganoon ang mukha niya. Tanggapin niya yung tao, pinagdala niya sa labas, at nagkaroon sila ng merienda sa labas, at nag-usap sila. At doon nalalaman niya. At doon, he shared the word of God, and he received the word of God, and then he became a Christian. Tinanggap niya yung taong yun, pinatira niya sa parsonage, pinadoktor, pinalinis, and everything, at tinuturuan ng Biblia, at hindi nagtaga. Naging pastor din yung taong niya.
many times of our life, napakabuti natin magsalita. Magsalita na ang Panginoon. Love one another, give everything. We are so good in speaking. But when time comes, when the situation comes, when we need to love one another, when we need to help one another, hindi natin magawa. You see? Marami sa atin na okay lang magsalita. Pero kung titignan ang totoong buhay, wala ang layo-layo. Kaya sinabi ng Pedro Pito noon, you worship me with your lips, but your heart is away from me. We need to be true to our word. Kung ano ba yung sinasabi natin, dapat gawin natin. Dapat magawa natin. Hindi sila love one another. Hindi sila love one another. Napakasimpleng bagay lang. At magagawa lang natin niyan pag tayo ligtas na, pag may Kristo na, si Kristo ay mananahala sa ating mga puso. You can only do that when we have Christ in us. When we are saved, that salvation will unite us together. When we are saved, then we are ready to serve. To show for the spirit of servanthood. Then we are ready to have, when we have the spirit of servanthood, then we could pray one another, and we could love one another as Christ loves us. And giving up His life for us, by dying from the cross for all of us, so that we too will be saved. Ang tanong ngayon, magawa ba ninyo ito? Would you love your neighbor? Would you pray to your enemy? Kaya ba natin? Because it was wait to know the word for reminding us that salvation unites us together. Salvation will move us to help one another. Salvation will help us to pray one another. Salvation will move us to love one another. God said, love one another as I have loved. Lord, thank you for your word. This is God in Jesus' name we pray. Amen.